At sa iba pang mga balita, sinimulan na ng House Justice Subcommittee ang investigasyon sa muli naganap na riot sa New Bilibid Prison noong September 2016. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribuhok, live. Yes, Nel. Lakay, inilabas ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang ilang detalye ng resulta ng kanilang ginawang fact-finding investigation sa nangyaring stabbing incident sa Bilibid noong September 28, 2016 na ikinasawi ng inmate na si Tonico at pagkasugat ni JB Sebastian. Sa isinagawang pagdinig ngayong umaga ng House Justice Subcommittee, ayon kay PNP CIDG Superintendent Francisco Ebreo, base sa kanilang findings, walang nangyaring riot incident sa Bilibid noong September 2016 na nagresulta nga ng stabbing incidents. Ayon pa sa ulat ng CIDG, nananatiling may illegal na droga sa Building 14 base sa kanilang nakalap na ebidensya at resulta ng drug test sa mga inmates, kabilang na ang nasawing inmate na si Ko at mga nakitang illegal drugs at paraphernalia sa National Penitentiary. Tinanong naman ni Bayan Muna Representative Carlos Sarate sa CIDG kung ano ang naging motibo sa naturang stabbing incident. Ayon kay Superintendent Francisco, base na sa naging testimonya ng inmate na sumaksak kay Sebastian na si Tomas Doninya, may kumausap umano sa kanya na isang kasamahan niya na dating Navy, kung saan sinabi sa kanya na gumawa ng paraan upang hindi makapagtestigo si Sebastian laban kay De Lima sa isinasagawa noon ng lower house na pagdinig sa New Bilibid Prison illegal drug trade. Ayon sa CIDG, ang NBP Investigation Section ang magsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga itinuturong sangkot sa NBP stabbing incident. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa itong ginagawang pagtatanong ng mga kongresista sa mga resource person kaugnay ng Bilibid stabbing incident noong September 2016. Lakay? Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nag-uulat mula sa House of Representatives.